ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po? Ang katabi ninyo, kamusta po? Ha? May rayuma. Sabi, maganda pa rin daw. Ano, kamusta po? Sa kabila ng sobrang init. Ha? Paypay is life. No? Buti pa ito, may aircon. Ha? Pero dito po, no, sa ating Ebanghelyo ngayon, narinig natin ang ipinagkaloob at ibinibigay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kapayapaan. Sabihin niyo nga po, kapayapaan. Sinong may gusto ng kapayapaan? Kaya nga kinakamusta ko kayo kanina. Kamusta po ang tulog ninyo? Mabuti. Nakakatulog ba? Ha? Bakit hindi nakakatulog? Walang aircon. Bakit walang aircon? Walang pera. So, lagi na lang daw pong walang pera. Para bang ang kapayapaan nakadepende sa pera. Kung gusto mo ng kapayapaan, dapat marami kang pera. Totoo ba? Totoo ba? Ha? Dati naman wala kayong pera. Ngayon mukha na kayong may pera. Pero bakit walang kapayapaan? Di ba? Kasi sabi ng mga mahihirap, kaya walang kapayapaan kasi wala tayong pera. Eh yung mga mayayaman, may pera na, pero bakit walang kapayapaan? So, pera ba talaga ang kailangan natin para magkaroon tayo ng kapayapaan? Kasi minsan, no, pag iisipin lang natin ng konti, no, yung mga nandyan sa telpan, yung mga natutulog dyan, bakit mas mahimbing ang tulog nila kaysa sa atin? Sanay na? So kayo, hindi pa kayo sanay sa buhay na yan? Simula anong bata hanggang ngayon, reklamo ng reklamo, na mahirap ang buhay. Bakit naging mahirap ang buhay simula noon hanggang ngayon? Wala tayong ginagawa. Ilang gusto ko lang imbitahan kayo para pagnilayan ito kasi mas maayos ang buhay natin kumpara sa iba. Mas maayos eh. Pero bakit parang gulong-gulo ang isipan natin? Ano bang nagpapagulo sa isipan ninyo? Ano bang bumabaghabag sa inyo? Ano bang nagpapabalisa sa inyo? Problema kanino? Problema sa asawa, problema sa jowa, problema sa kapitbahay. Dito ba sa barangay ninyo, kapag umalis ka, may kapayapaan ka na kahit buksan mo yung pinto, hindi mananakawan tong tindahan na ito? Wala. So, good luck. So, natatakot talaga tayo. Kahit tayo magkakapitbahay, no, hindi tayo kampante, wala tayong kapayapaan kasi natatakot tayo. No, wala nang utang, no, wala mo nang utang, sabi, no. Oh, kaya nanakawin na lang. Wala na tayong di ba, yung ano ba tawag din? Honesty store. Di ba? Kailangan pa, pang turista lang ba ang honesty store? Na kapag nandoon ka lang, kahit walang nagbabantay, magbabayad ka pag kung anong kinuha mo?
Pero bakit nga ba? Maganda makita, no? Sabi kasi dito, no? Kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. At kung susundin nyo lang ang aking mga iniuutos, magkakaroon talaga kayo ng kapayapaan. Kung susundin lang natin kung ano ang utos ng Diyos, manggagaling dapat sa atin, hindi imposibleng magkaroon ng kapayapaan. Bakit walang kapayapaan dun sa isang bahagi ng lugar natin? Saan ba ito? Sa Zambales? Ano ba yun? Kinukuha ng China? Kapayapaan Island pa naman yun, no? Kasi merong agreement na hindi natin malaman, kaya hindi nagkakaroon ng kapayapaan. Bakit hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan? Kasi ayaw nating sundin ang iniuutos ng Diyos. Sinabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalunya. Ang sabi, igalang mo ang iyong ama't ina. Ang sabi, mga magulang, huwag niyong papasakitan ang inyong mga anak. O kaya tuloy, di ba? Kailangan magronda ang mga kagawad para magkaroon ng peace and order, magkaroon ng kapayapaan. Kasi maraming sumusuway, maraming pasaway sa mga, kahit sa barangay na ordinansa. Kaya, nawawalan tayo ng kapayapaan, pero hindi pinagdadamot ng Diyos. Binibigay niya ang kapayapaan na talagang, diba, yung peace of mind, yung panatag ang kalooban mo. Diba? Ang pangit nung bata pa tayo hanggang tumanda na tayo, wala tayong nararanasan at lagi tayong naghahanap na kailan kaya ako magkakaroon ng katahimikan. Sandali na lang. Sandali na lang yan. Pero mahirap yung kung kailan ka namatay, doon ka matatahimik. Ang problema, kahit patay na, hindi pa nananahimik. Pero ang gusto ng Diyos, habang buhay tayo, maranasan natin yung kapayapaan, yung kapanatagan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kumalma ka lang. Huwag kayong mainggit, no? Huwag tayong mainggit. Kung yung katabi ninyo, social ang cellphone, huwag kang mainggit. Di pa nga bayad yan, naiinggit ka. Hulugan lang yan. No, may dumadaan ba ditong mekos-mekos? Marami? O, hindi natatapos ang hulog niyan. Saka kayo naman, kung makaasta naman kayo, cellphone ninyo, ano ba, iPhone? Anong cellphone mo? 13 pa lang, no? Nasa 15 na tayo, no? Ano ka ba? CEO ka ba? Di ba minsan, pag yung mga nandiyan sa tabi-tabi po, no? Pero, kaya hindi tayo napapanatag kasi yung lifestyle din natin, hindi tumutugma eh. Ito yung status natin, pero yung lifestyle natin, ang taas. Yung mga nakatira nga sa gilid ng kalye, pero naka-cellphone. Magkano ang data? Sir, magkano ang data araw-araw? 50 pesos. Di ba 50 pesos? Oh. Magkano yung pambili ng ulam, pero okay lang kahit wala nang makain, basta may cellphone. Basta katulad nila, di ba, yung nagtatrabaho at hindi, magkapareho ng cellphone. Kasi yun yung iniisip, ay kawawa naman ako, napapag-iwanan ako, Nokia 32 na palang ito. Ano ba kailangan mo? May business ka ba para maging social ang cellphone mo? Wala naman. Pang-games lang. Di mag-game and watch na lang kayo. Tingnan nyo lang po, no? Kasi namumblema tayo lagi at ito yung nagbibigay ng stress sa atin. Hindi kasi tumutugma yung buhay, yung lifestyle natin doon sa pangangailangan at doon sa mga kapritsyo natin. Kung si chairwoman ka, okay lang yung cellphone mo. Marami ka kasing contact kailangan. Tama ba? Ano ba cellphone ni chairwoman? Taon-taon nag-a-upgrade, taon-taon napapalit tayo. Kailangan ba talaga yun? Para bang pag tinitingnan mo, doon ka na i-stress
doon ka nawawalan na kapayapaan kasi hindi pa mga tapos mahulugan, may bagong labas na naman na model. Ba't di nyo muna unahin magpakabit ng sariling kontador para hindi tayo nagja-jumper? Para hindi tayo nangangamba, para hindi tayo nangangamba na matutulog na lang, baka may kumislap at sisigaw na sunog. Mga naka-jumper, pero mga cellphone, high-tech. Ay, pag nagkasunog, wala lahat. Pero may cellphone. Diba? Ano ba talagang kailangan ninyo? Sa mga senior na nandito, kailangan niyo pa ba ng cellphone? Ano ba mas importante? Cellphone o maintenance? O masarpan? Diba? Nanlalabo na ngayong mga mata. Sige, cellphone pa. Tapos, dadasal tayo, na pinababayaan tayo ng Diyos, tuwawa naman tayo, imbis na maging mas masaya yung araw-araw, na pamumuhay, kukuha ka na lang dyan ng chichirya, walang bayad. Diba? Ang sikreto pa rin, kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan sa kalooban natin, ay tinitiyak natin na sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Yun lang. Kapag sinunod mo naman ang kalooban ng Diyos, makikita mo kung ano talaga ang kailangan, yung essential, at yung binibigay ng Diyos, mas makikita mo ito na maliwanag. Amen? Amen. Magsitayo po na. Ang pinakadakilang handog sa atin ng Panginoong muling nabuhay ay ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingi natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magsikap at itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.